sa World Bank, for example. Itayo natin ng mga tulay, itayo natin ng mga irrigation, etc., mga infrastructure. Sisirain ang kalaban. Sisirain naman. Ano mangyari? Kaya ginagawa sa mga cell sites, walang tigil. Mga cell site. Ano mangyari? Hiram din ang hiram, mawalang hindi, magkabayan. So yan, bumagsak yung ekonomiya talaga natin. Hindi ma-explain yan ng gobyerno. Hindi ma-explain ng senador, hindi ma-explain ng congressman, walang nag-explain yan. Nobody is telling the truth. Palagi na sinasabi, corruption. Matagal na panahon pa na yung corruption yan. Panahon pa na although, tama, mayroong corruption, but para sa amin, kailangan explain din properly na may role din itong mga Maoist terrorists na ito na pagpagsak na ekonomiya natin. Kailangan malaman din ng tao yan. This is the fault. This is what's happening. It's not being put as a priority by many of its citizens simply because there is not enough information or literature to guide them, to tell them that this is really what they're doing. They're eating into the citizenry, and they're using the anger and the passion of the citizenry to get them. What else did you put in this book? You have those very provocative pictures. You have so many. Julie ko ba nagsulat nito? Kayong dalawa ni Tito? Apat kami. Apat kayo? You took turn. Pwede pa. Ako, hindi naman talaga ako writer. Kasi ito yung mga, yung nagsumusulat talaga, tinutulungan lang din namin. So, information gathering talaga. Kasi you also... Sila nagpa-finalize talaga. Ang dami yung pictures din dito. So, what can we expect in the book? Basically, to tell us what is wrong, why there is growth in the CPP. Correct. Maraming bagay na malalaman nila at sa magugulat sila kung mabasa nila ito. You mentioned Saturo Campo. Are you saying that they are the France of the CPP-MPA? Hindi na nga kami nasabi niyan eh. Si Juma Sison mismo. Ang nagsasabi. We were interviewed in Netherlands. Bakit na yung point yan eh? So why are the people voting them? Ang lakas nila sa election. Is it mean that the rest of the voters are already communist as well? Yun ang problema nga. Sabi nga ni Mao Zedong, in the white paper, you can write anything you like. In short, nag-succeed sila sa deception. Hindi naman nila tinatanggap sila komunista. But yung issues na ginagamit nila, yun ang nagpa-deceive. Kasi yung issue of poverty. Sino naman hindi isa sa kaya dyan? Issue on efficiency high. Issue on higher wages. Sinakyan na lahat. Sinakyan na lahat yung mga legitimate issues. Pero, tinwist nila. Tinwist nila. Sabi ko nga, tatlong weapons ang ginamit ng kalaban ay propaganda. Tinatawag namin yan na agitational propaganda. In short, i-agitate ka para magagalit ka sa gobyerno. Hindi ka magalit sa komunista kasi hindi ko man sinasabi na ako'y komunista. At saka hindi ko naman sinasabi na ang komunista ang nagagagawa nito. Ang sinasabi ko palagi, ang gobyernong ito ang may kagagawan. Bakit wala kang kinakain? So, ma-agitated ka. Pagkatapos ma-agitated ka, mag-organize sila ngayon. So, i-organize ka ngayon. So, lalabas ang inyong KMU, lalabas ang inyong LFS, KMP, Pamalakaya, etc. So, pag ma-organize na yan, legal na organization yan. Hindi naman sinasabi, komunista tayo. Pero ang nangyari, kapag makapasok ka dyan, i-scout ka na. Titingnan ka kung paano ka aktibo. Once makikita ka na aktibo ka, doon ka na dahan-dahan. Dahan-dahan na babatakin. Babatakin ka, papunta na sa Communist Party. So, may isa pa na ginagawa nila yung mobilization. So, organize ka na, immobilize ka na. That means, titistingan ka na. Paghingi ng mga pagkain, galabas, mga solicitation, mga rally, mga marcha. Pagkari, that is part of parang training nila. Hindi naman ordinary, yung mga marcha-marcha. Akala natin, ordinary marcha lang yan. Hindi. Marcha, tinatawag namin yan na pimpering. Do you feel that the government, the current administration, they don't know these issues na nangyayari ngayon? Alam nila. Then why do you think they're not doing anything about it? Don't tell me. Kung alam mo, and you're not doing anything about it, alam mo, indecision is decision not to do anything. Correct me if I'm wrong. Di ba? Sa gobyerno. Hindi ka mag-decide yes or no. Ibig sabihin no. Indecision is no. Correct. Ito sa gobyerno may mga component na. May armed forces. May rule din sila, di ba? Nagampanan na yung rule. Yung talagang papatayan. Di ba? Pero, ang problema, binigay sa kanila yung rule na hindi naman nila nadaanan. For example, waging propaganda, hindi mo pwede ibigay sa military. Kasi they're not trained to wage propaganda war.
They're They're trained to fight. trained to fight. Okay. So ano ngayon ang magandang role dito sana? Anong department asa na mabigyan ng role dito? Yung DILG. Because DILG controls the political structure from the governor down to the last city, down to the last Barangay. So kung yung struktura na yan, ma-mobilize mo yan, mapropagandahan mo yan, ma-organize mo yan, ma-mobilize mo yan, to defend this democratic government of ours. Walang kalaban. Are we now winning? Are we losing? For me, kung ako tanongin mo, we're losing. We are losing, Hari. It is because We're losing. naitanim na sa puso at isipan ng karamihan sa atin ang takot. At may kasabihan na pag ang takot ang magibabaw sa bawat tao, sorry to say, darating ang oras, alipin tayo ng mga komunista. Pag alam ng gobyerno yan, ba't hindi nila ina-announce propaganda sa media? Hindi ka nila takot. Ayaw? Hindi May nila takot na. takot. May takot na talaga. May takot na talaga. You have no business in government kung takot ka. Yun ang problema. Yun ang problema ngayon. That's why, sabi namin, we can just depend on this government alone. Sabi ko, kaya ni Kennedy, ask not what the government can do for you, but ask what you can do for this government. That's why our group is now doing everything to help this government, to save this country. A little bit of a background between these two gentlemen. June Alcover, together with Tito Porras. I did not realize. I knew June was with the Kilusana, and he joined the rebel groups in the mountains for close to 10 years and came down when he saw the light. I didn't realize that Tito Porras ventured and experienced one and the same thing. So, in this case, the reason I'm trying to point that out is the fact that they are speaking from experience, not from thought, not from theory. They're telling you exactly what they've learned and how we can avoid this and how they are winning. And yet, the big question is, are you listening? Yan ang problema po, eh. What should we do next? Sige nga, what? I-prove ko muna yung sinasabi ko, Harry, na we're losing. Baka kasi sabihin nila. So it irritates me because I'm in media and the role of media is supposed to stop this. Di ba? Ang problema ngayon eh, ang media yun ang nag-agitate, ang media yun ang nagkuha ng fire, no? Nagpalaki. So yung mga nakikita natin on the mainstream broadcast, yan yung mga nagpapainit yung sinasabi mo. Correct. Kasi ako, sabi ko na, Harry, I am an active practitioner of media in Cebu. Palagi ko sinasabi doon sa Cebu na when it comes to the issue of democracy, ang media din na kailangan magpagkita dyan. You should defend and side. Yeah, wala na. Of course, you do not side with terrorists. Of course not. Ang problema ngayon dito, in the guise of neutral, kasi neutral na yung media, fair na yung media,